Worth it ba talaga mag-upgrade to iPhone 16 Pro Max? Pag-usapan natin. So, ito yung follow-up video wherein ito yung unboxing video na ginawa ko last month, and kung papanoorin nyo siya, wala akong masyadong sinabi regarding sa specs and other things and everything because I want it to be just an unboxing. So, andito yung link dun sa other video ko kung saan in-unbox ko itong iPhone 16 Pro Max. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung worth it ba talaga mag-upgrade to iPhone 16 Pro Max from your previous phones. So personally, ako ay galing sa iPhone XS Max, which is itong phone na gamit ko pang record ngayon. So ginamit ko yung XS Max ko pang record para mapakita ko sa inyo talaga yung iPhone 16 Pro Max. Ang performance ang pinaka napansin ko talaga, lalo na pagka nagbabrowse ako ng Facebook, Instagram, and TikTok. Kitang-kita yung bilis at yung performance niya compared to iPhone XS Max. At dahil nga meron ang iPhone 16 Pro Max na A18 Bionic chip, kitang-kita talaga yung performance when it comes to older generations. So, itong iPhone 16 Pro Max na meron ako ngayon is grabe yung capacity ng kanyang battery. What I mean is, syempre hindi na natin pag-uusapan yung mga details na meron siyang gantong milliampere, ganito siyang battery capacity. Let's make it simple. Ganito na lang. Kung ikaw ay aalis and yung phone mo is sobrang reliable all throughout the day. Pag sinabi ko reliable all throughout the day, magagamit mo siya pang browse ng phone, pagka na-traffic ka, syempre, magsa-cellphone ka, which is I am a normal commuter, hindi naman ako nagda-drive or what. Na-traffic ako, syempre, mag-browse ako sa Facebook, mag-chat ako sa Messenger, and sa IG, and syempre, TikTok. And, take note, naka-open pa yung data ko, which is nakaka-consume ng sobrang daming battery or sobrang lakas ng battery. Pag sinabi natin reliable ulit, kayang-kaya niya magstay hanggang gabi. So, pag ako umalis ng umaga, may matitira pang battery or percentage hanggang pag-uwi ko. Hindi na ako takot malobat or magdala ng power bank or magdala pa ako ng madaming cables para makapag-charge lang ako sa other cafe or kung saan merong saksakan. So, ganun ko siya sasabihin as reliable phone. Comparing sa dati kong phone na iPhone XS Max na meron na siyang battery health percentage na 78, which means mas mabilis siyang malobat. And gaya nga ng sinabi ko kanina, yung phone na pinang-record ko is mabilis mag-overheat na. So basically, mas mabilis siyang malobat. Kahit anong gawin kong pag-battery saving mode, kahit ano pang gawin kong pagtatanggal ng apps and everything na settings, mas mabilis pa rin siyang malobat. Compared to iPhone 16 Pro Max na meron ako ngayon, lahat na binuksan ko para malobat siya pero napaka-reliable niya hanggang gabi. Syempre, hindi lang naman battery life ang pag-uusapan natin. Pati yung pag-charge niya. Yung iPhone 16 Pro Max ko, kunyari nakatulog ako ng gabi ng low-bat siya, well, sabihin natin mga 30% to 100%, and nalimutan ko siyang i-charge. And meron akong lakad ng umaga. Hindi mo na kailangan mag-worry kasi mas mabilis siyang mag-charge compared to other models. What I mean is, personally, ako, chinarge ko siya 30% bago ako umalis. So, nag-prepare ako, naligo ako, kumain ako, and lahat ng preparation na ginawa ko before ako umalis. And after 30 to 40 minutes, from 30% to 80%. Well, bakit ganun kabilis? Hindi ko rin alam kung bakit ganun kabilis, pero I am very thankful na ganun kabilis siya mag-charge at magagamit ko siya pa rin all throughout the day. Next is yung camera improvement na napansin ko. So, personally, ako, galing lang ako sa dalawang lenses, which is yung iPhone XS Max ay merong dalawang lenses lang na pwedeng gamitin. So, unang-unang napansin ko sa iPhone 16 Pro Max na camera ko is sobrang dami niyang option. Ako na hindi masyado maalam sa camera settings, and alam mo yun, yung gusto ko naman lang siyang gamitin for vlogging, for memories, for taking of photos and portraits and everything, hindi ko siya masyadong magagamit
yung ibang settings. Bakit? Kasi may mga settings si iPhone na talagang for photography level na. Alam mo yun, yung gusto mo lang siyang picturean for that specific moment. Alam mo yun, for memories and other stuff. Gaya nga ng sinabi ko, ginagamit ko rin siya for vlogging. And I want to be honest, and yes, hindi ako masyadong maalam sa camera settings. So, dito papasok si iPhone 16 Pro Max na very user-friendly sa mga hindi maalam sa camera settings. So, basically, magka-capture ka, magte-take ka ng photo, mag-video ka, and napakaganda na ng quality. Sabi sa ibang YouTube videos and sa TikTok ngayon is may kailangan ka lang i-tweak na settings para mas gumanda yung quality niya. But for me, kung ano na yung nakikita ko sa iPhone 16 ko is okay na sa akin yung quality. So, meron ako ditong nakalink sa card kung saan andito yung ginawa kong camera test at kung saan umattend ako ng isang event sa Santa Rosa, Nuvali, na kung saan ito yung the biggest Coca-Cola drone show in the Philippines. Andito nyo makikita yan sa video na to. With the design and durability, kitang-kita nyo naman na napakaganda ng iPhone 16 Pro Max in Desert Titanium. Ito yung nakuha ko na phone kasi last time na gusto ko sana yung iPhone XS Max ko, gusto ko sana siya in gold. Kaya lang, unfortunately, hindi tayo pinagpalad na magkaroon daw ng stock for that day. Syempre, ayoko naman na mag-antay ng ilang weeks or months para lang makuha yung color na gusto ko. So, binigyan ko yung sarili ko ng justice at kinuha ko tong Desert Titanium in 256 GB. Kitang-kita nyo naman, napaka-satisfying yan tignan. So, nung unang kita ko talaga dito sa phone ko na to, nung in-unbox ko siya is napawaw talaga ako. Kasi grabe at nakaka-wow talaga siya. Kumbaga, may wow. May wow siya. Alam mo yun? Siyempre, hindi lang naman yung design yung pinag-uusapan natin dito, pati yung durability niya. So, first is, ang tanong is, nahulog ko na ba to ng walang case? No, hindi ko pa siya nahulog ng walang case, but nahulog ko na siya ng may case. And yes, from pocket level, nahulog siya ng may case. And as you can see, buo pa rin naman siya. Wala siyang galos, wala siyang basag or anything. And yes, napaka-solid ng frame and ng phone itself. Next naman is, nagkaroon na ba ako ng gas-gas sa phone or nagkaroon na siya ng anything na marks dahil wala siyang casing or wala siyang screen protector? All I can say is yes. Nagkaroon na siya ng gas-gas sa mismong screen niya. Bakit? Short story na lang kasi nung in-unbox ko siya, wala pa yung aking in-order na screen protector at yung casing. Nakalink sa card, andito, yung ginawa kong camera test sa Nuvali at nilaban ko siya, yes, nilaban ko siya ng walang casing at nilaban ko siya ng walang screen protector. And sad to say, yes, nagasgasan yung dito sa ilalim na maliliit lang and hindi ko siya totally mapapakita sa inyo because meron tayong screen protector na nakalagay na. So, yung mga scratches na visible doon sa phone screen mismo is hindi naman siya totally distracting tignan, but pag nilagay mo sa ilaw at ginanon-ganon mo, yung usual na ginagawa mo or sinisilip mo is, yes, kitang-kita siya. So, gaano karami ba yung scratch na nakuha ko? Siguro mga 4 to 5 scratches na maliliit dito sa bottom part ng screen. And pag tinanggal ko tong screen protector is kitang-kita siya. So, yung tanong nyo dun is, paano siya nagkaroon ng gas-gas? Basically, nilagay ko siya sa bulsa ko. So, dun siya nagkaroon ng scratches dito. Kasi, di ba, dun sa bulsa natin is meron tayong parang metal na maliit din. So, doon siya nagkaroon ng gas-gas. So, bibigyan natin siya ng 4 out of 5 when it comes to scratch resistance. Nagkaroon na ng rating. Kanina walang rating. Rating na siya. So, what I can recommend talaga is pagka nagkaroon ka na ng phone, magpalagay ka na agad
ng screen protector. So, meron tayo dito screen protectors na nakalink sa aking description and i-check nyo na lang dyan. Mura na at matibay pa. Uy! Affiliate! And of course, wag nyong kakalimutan yung casing na pang-protect naman nung whole iPhone talaga. Pag-usapan naman natin yung mga na-experience ko, alam nyo, yung software problems na talagang hindi may iwasan. First and foremost is, pag pinindot ko tong camera button, minsan, tulad nito ngayon, visible talaga siya, naka-black screen. And hindi ko alam bakit nagkakaroon siya ng black screen. And now, ngayon lang lumabas yung pinaka-camera niya. Gaya nga nung ginawa namin ni Kuya before, nag-record kami ng full games. Ito yung, nandito rin yung link at yung playlist. Na minsan, nakakat yung pinaka-video. Though hindi naman namin na-experience ng maraming beses. But, may isang beses na nakat yung video dahil sa software problem siguro. So, syempre, ayaw naman natin ma-experience yun lalo na pagka we are vlogging or we are, in the moment to record something na talagang kaiinisan natin pagka nakat yung video. And gaya nga nung pinakita ko kanina, pagka pinindot ko tong camera button, dapat mag-a-appear na siya yung camera itself. But as you can see right now, naka-black screen tayo. Which is dapat kita na yung camera natin, di ba? Ito yung pinaka-major siguro na software problem na na-experience ko right now. Lalo na dito sa camera button na to. Again, tatry natin. See? Ang laki ng difference kanina. Kitang-kita nyo, di ba? Kinlik ko siya, nag-pop up agad, or nakita agad ako ngayon. Pero kanina, kitang-kita nyo, naka-black screen talaga siya. Another one, nag-black screen na naman siya. Clicking. See? So, ito lang naman yung mga minor or major na hindi natin may iwasan dahil sa software problems. Nice, na-caught on cam siya. So, ano ba yung gamit kong software ngayon? 18.1 ba or 18.2? So, nung 18.1 ako, tinry kong ulit-ulitin to, and yes, maayos naman yung sa camera na to, pero nung nag-18.2 ako, hindi ko alam bakit nagiging black screen na siya. And now, eto na siya, okay na. And hindi lang responsive pa siguro itong new camera button. I don't know if ako lang ba nakaka-experience ito sa phone ko or someone din. So, comment down below if you are also experiencing these issues. So, for the other issues naman na na-experience ko is yung Apple Intelligence na tinry ko. So, ano ba yung nangyari dito sa Apple Intelligence na tinry ko? Basically, naghang yung phone ko. Though, hindi ko naman na siya mapapakita talaga, pero as yung experience ko is natakot din ako since bago nga lang naman or naka-beta pa naman yung Apple Intelligence ngayon is talagang maghahang or magkakaroon ng issues yung phone mo. And ako, personally, kinabahan ako kasi bukod sa naghang siya, uminit pa yung phone ko and nag-blackout siya. So, yun lang naman yung major na naranasan ko with it comes to Apple Intelligence na ini-introduce na nila. And hopefully, in the next few updates is mare-resolve na yung mga ganitong issues. So, when it comes to apps naman, like browsing, Facebook, Instagram, and other applications, hindi naman ako nagkaroon or wala naman akong experience na nagkaroon siya ng crashes or anything na naghang or naglag. Gaya nga ng sinabi ko nung una is grabe yung performance niya, lalo na itong phone na to, like itong iPhone 16 Pro Max. Grabe yung performance boost na nakuha ko nung nag-upgrade ako from iPhone XS Max to iPhone 16 Pro Max. So, bigyan natin ng recap yung naging issues. First issue is yung sa camera button, nagpa-black screen siya, tulad ngayon, black screen pa rin siya, like pinindot ko na yan. And the second one is yung naghang yung phone ko and uminit at nag-blackout nung tinry ko yung artificial intelligence or yung Apple Intelligence. So, for the features naman na na-miss ko sa aking old phone, na which is yung iPhone XS Max, is yung kanyang simplicity. Lalo na when it comes to camera. Kasi wala naman masyadong settings na kailangan gawin, baguhin, and everything. Basta, andun na yung pinaka-camera itself niya.
Though hindi ko naman sinasabi na pangit yung camera nitong iPhone 16 Pro Max, but what I am saying is yung pagiging simple nung iPhone XS ko before. Next naman is yung gaya nga ng sinabi ko, yung mga nakaka-disappoint lang when it comes to iPhone 16 Pro Max is yung camera button so far. Bakit? Tulad nga ng sinabi nila na yung button na to, yung camera button na to is mas mapapabilis ka when it comes to capturing these moments. But if you experience this kind of bug, hindi nagpapapap agad yung camera. So, paano ka makakapag-picture agad or take ng video agad pagka may ganitong kang klaseng bug? And hopefully, Apple will resolve these issues. So, baka sinasabi nyo, kaya hindi gumagana yung camera button ko agad or nagpapapap agad yung camera is baka naka-lock screen ako or hindi magiging accessible yung camera ko pagka naka-lock ako. No. Kasi minsan kahit naka-unlock na yung phone ko itself, minsan hindi talaga siya gumagana. Nagkakaroon siya ng bug. And I don't know why am I experiencing this kind of bug, but hopefully on the upcoming iOS updates is ma-resolve na itong issues nito. Yeah! So this is the time na masasabi natin na is it really worth upgrading from previous phone like XS Max to iPhone 16 Pro Max? Definitely, it's a yes. So, if galing ka from the previous phones like XS and 11, pwede ka na mag-upgrade and magiging maganda yung experience mo when it comes to iPhone 16 Pro Max pag nag-upgrade ka. And magbe-benefit din dito yung mga photographers, videographers, and, mga gamers. Kasi, yung gaming performance ni iPhone 16 Pro Max is napaka-smooth. Wala kang lag na makukuha. And yung response rate niya is napaka-bilis. Ow! Darn! Double kill! Ow! Request backup down! Killing spree! Victory! 옛 산은 울리고 불은 새겨진 구름이 숨고 기러기가 오네. 일어나라. 등장! 온 세상이 따뜻하게! 소란 금지. 모든 높은 잔을 내려볼지어다. 하. 차. So that's it guys for my 1-month experience using this iPhone 16 Pro Max. So if nagustuhan nyo tong video na to, please don't forget to hit the like, subscribe, and share this video if you have this friend or your family or whoever is looking for an upgrade. So you might want to share this video sa kanila. So if hindi nyo pa napanood yung unboxing video ko sa iPhone 16 Pro Max in Desert Titanium, andito yung video na mapapanood mo. Or if you want to watch the camera test, is andito naman yung video nito. So ano pa yung mga gusto mong malaman sa iPhone 16 Pro Max? Leave a comment down below and sasagutin natin yan. See you on the next video.